mga kadaigdig, mga kabansa, mga kababayan, una sa lahat, sa ating Diyos na buhay, na walang iba, ang buhay na Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa, na pumuposisyon na ngayon. Ipinaparam sa lahat ng dako sa buong mundo, sapagkat ito ang panahon na ng huling araw, ikapitong araw, araw na ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Huling araw, yung sinasabi sa Biblia na ang dugo, tubig at espiritu nagkakaisa. Ano yun? Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayon doon sa 1 Juan 5:8. Ang mensaheng ito, ang pamagat ay ang dakilang tanda nakita sa langit. Sisigunin mo yung Biblia ko, pala nandun. Ha? Biblia, doon sa doon. Oo. Ang pamagat ay ang dakilang tanda sa langit. Babasahin natin. Kasi itong pinaka-title sa mensaheng ito. Ayon dun sa Apokalipsis 12:1. Ang dakilang tanda nakita sa langit. Ibig sabihin, ang langit, kaharian yun. Kaharian ng Diyos. Ito'y pinapalam sapat na susulat na ito eh. Ipinapalam sapat maghahari na siya. Yan ang sinasabi na dakilang tanda nakita sa langit. Kasi maghahari na siya eh. Ang langit, kaharian yun. Ay, pakisaksak nga dyan. Apokalipsis, ano yung 12:1. Sinasabi dito, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Sa Apokalipsis 12:1. Ibig sabihin, nakita sa langit, yung kaharian yun. Sa kaharian niya. Nakita siya sa kaharian. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay isang
isang putong na 12 bituin. 12 bituin. Ano ba yung bituin na 12? Yung putong. Ito yung nasa taas, yung 12 apostol yun. Ang 12 apostol ay may 12 departamento yun na iginawad sa kanila ng Diyos. Matataas ng departamento, yun ang sinasabing putong. Kaya dito sa sinasabi sa ang potong niya ay sinasabi 12. Ang 12 apostol na sinasabi doon sa Apokalipsis 22, 1-2. Unawain ninyo mga kadaigdig ang binabasang ito kasi ito yung administrasyon ng Diyos. Ayan sasabi nakita yung dakilang tanda sa langit. Sa kaharian yun. Sa kanyang paghahari. At ipinakita sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay. Ilog na tubig ng buhay na nagniningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Ibig sabihin, silang inutusan lumabas. Ang 12 apostol na ito sa panahon ito. Kasi sila ang may departamento na matataas na 12. Sa 2. Sa gitna ng lansangan niyaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy na buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na ang dahon niyaon ay pampagaling sa mga bansa. Ano bang dahon na para gumaling ang mga bansa o para yung mga sakit gumaling? Sapagkat ang mga bansa may mga sakit ito eh. Una, yung pagkakasala, sakit yan eh. At saka yung hanggat hindi tinatayo ang palasyo, yung sakit na yan eh hindi nga gagaling sapagkat ano yan eh, kailangan may tayo ang palasyo. Mayroon 12 na sinasabi pampagaling sa mga bansa. Dahon na pampagaling sa mga bansa. 12. Oh. Itong 12 ito, ibig sabihin na nasa Biblia yun. Ang pampagaling sa mga bansa, ang kasulatan, ang Biblia. Ito yung dahon na sinasabi. Pag nakaunawa, may pagkakaisa. Pag makaunawa sa salita ng Diyos, may pagkakaisa ang mga hari.
mga gobernador, mga embahador, yung mga sinugo ng mga hari sa bawat bansa. Kasi yung hari minsan mahina na, kaya nag-uutos na lang sa mga ambasador, puntahan na, para ibig sabihin tuloy ang pakikipagkasundo. Pero kailangan magkasundo sa gobyerno ng Diyos, hindi lang sa tao. Kasapagkat ito na ang huling araw, kailangan makilala na ang gobyerno ng Diyos. Ibig sabihin yung kanyang kaharian, ang kapamahalaan, makilala na. Kaya kailangan yung makipagkasundo sa ating Diyos na buhay. Kasi ito na ang panahon na magkasundo. Nakaumang yung mga sakit ngayon sa mga hari, sa mga bansa. Kasi matagal na itong sinasabi na may tayo ang palasyo. Sabi ng Diyos, mayroon siyang 12 dahon na pampagaling sa mga bansa. Itong 12 dahon, ito yung buhat sa pasimula. Likhain ang tao hanggang sa huling araw, araw na ng Panginoon, na ang bayan niya, yung bagong Jerusalem. Itong dahon, buhat ito ng pasimula. Ibig sabihin, buhat kay Adam, o kay Noe, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, kay Kristo. At ang dumating ang panahon, pinatay nila. Sa Roma, pangwalo ang Roma Kasi ang Alpha Omega ang 12 dahon, buhat sa pasimula hanggang katapusan. Yung Friday, yun. Kasi ang Friday lumaban sa Roma. Ang Roma naman natalo kasi dumami yung kumampi sa bansang Pransya. At saka itong Pransya, malaking bansa yan Pagkatapos, kasi umaano nga ang panahon Pagkatapos ang England, pagkatapos yung Amerika. Pagkatapos sa Amerika, nakipagtipan na doon pa lang dapat na may tayo na, kaya lang sinira nga ang tipan. Kaya si Marcos ang nakipagtipan. Nasira yung tipan. Pang 12 ang Panginoon na. Ang bayan niya, Pilipinas. Yun ang Panginoon. Dito sa bansang ito, mayroon 12 yun ang tinatawag na isang taon 12 buwan. Na yan ay humahawak ng pampagaling sa mga bansa. Yan ang 12 apostol. Ngayon, ipinaapot sa mga bansa sa buong mundo. Sabagat atin na nasaksihan yung unang dating ng Panginoon sa Roma, na ito'y inatulan ito ni Poncio Pilato. Si Poncio Pilato, yung ang kataas-taasan hukom. Inatulan ito sapagkat nanay ang tinig ng bayan si Poncio Pilato naghugas yun ng kamay
Kaya, kumbaga sa ano, si Poncio Pilato, matuwid yun. Kasi, basahin natin doon sa Mateo 27. Matuwid yung tao na yun, si Poncio Pilato eh. Kaya lang, nanaig nga yung tinig ng tao, yung tinatawag people's power. Yung tinig ng tao, nanaig. Si Poncio Pilato, naghugas ng kamay siya. Dito sa Mateo 27, yung paghatol ni Pilato sa ating Panginoon. Sa Mateo 27. Ngayon sa huling araw, ang Panginoon ang hahatol. Siya hinatulan na eh. Ngayon, huling araw, kasi sabi niya, magbabangon siya sa huling araw. Dito sa 27, 24, sinabi dito, City 24. Mateo 27:24. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa kundi bagkus pangang lumala ang kaguluhan. Siya ay kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng at sinabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong sa dugo nitong matuwid na tao. Kayo ang bahala niyaon. Ibig sabihin, ang paghugas ni Pilato, wala siyang kasalanan sa dugo ng taong iyon, sa matuwid na taong ito. Kayo ikang bahala. Kaya yun ang hinatulan sa Roma. Ibig sabihin, pinaubaya ng Diyos ang kanyang anak. Di Roma ang sumunod. Pagkatapos ng Roma, Pransya. Pagkatapos ng Pransya, kasi nagbangon ang Pransya, yung Fraile. Mga Hudiyo yun ang mga Hintil din lumalaban. Kaya nanaig ang Roma. Pagkatapos England, nanaig naman ang England kasi matapang rin ang England Matapang na mga tao ang England. Nang dumating naman ang panahon, lumakas naman ang Amerika. Yung Amerika, una, api-apihan.
sa England. Sila kalat sila, abot sila ng, kasi sa Africa abot sila ang Amerika nagaano sila ng huhuli ng leon tigre, mga talaga. Lumakas ang Persia, lumaban sa England. Hindi natalo naman ang England. Kaya yung panahon na tumatakbo, buhat nung panahon ng Roma patayin si Jesucristo, 536. Hindi umabot ng 13th century ang Amerika. Halos 1800 sila nagbangon na ang Amerika. Kaya hanggang sa mahigit 1873 magbangon ang Amerika, kasi matapos ang 6 na araw pumasok pang Amerika doon. Kaya ang Amerika dinatnan ng pangmaterial na panano, 6 na araw ang kanilang lakas. Pumasok pa sa Pilipinas noong 1900. Pero pagkatapos man ng mga usapan niyan, tipanan, sapagkat ang Diyos nakikialam na, kasi ito, huling araw na ito ang Diyos nakikialam na yan, na nagdi-disguise lang. Nagdi-disguise lang, kasi paano niya mahuli yung mga makasalanan kung hindi siya magdi-disguise na nang hulihin si Marcos, nag-disguise lang ang Diyos nagmukhang Amerikano Dalawa lang sila yun ang humuli. Ang Diyos ang humuli kay Marcos. Kung Amerikano yun literal, alam mo, presidente yun sapagkat sinabi ni Marcos sa aeroplano na dalhin siya sa Paway sa Ilocos yun alam ng Panginoon na gusto pa rin si Marcos. Tapos ng tipanan 20 anyos lang. Binigyan lang si Marcos yun ng 20 anyos sa kanyang pamumuno. Nandito sa Biblia nakasulat yan. Kailangan matapos na yun. Kaya hinuli na siya ng Panginoon kasi tapos na. Antipanan nila, itayo ang palasyo. Hindi man maitayo, hindi na gawa ni Marcos Mangyari na siya sa na ang kayamanan yun, ang damin-dami, kaya itayo yun. Kasi nga, mahal na mahal siya ng Diyos nung maliit pa siya. Kaya nga, ibinigay sa kanya si Imelda. Kasi si Imelda, kababayan yun ng Diyos na buhay. Kaya doon, nagkasala naman. Ang pagmamahal sa kanya ng Diyos, halos kasi inilabas siya sa kulungan. Kasi kinulong yan ng Hapon Inilabas siya. Kasi gusto nga na may tayo ang palasyo sa panahon niya. Kaya tinulungan siya. Kaya lang nalito siya dito sa mga hari na nakalimutan niya yung yung tipanan na pinirmahan. Kaya yun, nang dinala na siya sa yung 2 katao na Amerikano na dinala siya sa Hawaii. Ang isa doon nag-disguise lang dinala siya sa Hawaii ngayon. Nang dinala siya sa Hawaii, doon, ikinulong na siya doon. Nang ikulong siya, siyempre,
matanda na yun. Ang ginawa na lang ng Panginoon para maalis na, tapos ng 20 anyos. Pinamaga na lang yun ang katawan. Hindi na magamot ng doktor eh. Kumbaga sa ano, siningil na ng Diyos siya eh. Siningil na. 20 anyos ka lang papatayin ka sa Babylonia. Ang Babylonia ang Amerika. Kaya ang mga ginto, kinalat muna na lang sa mga bansa. May 7 misyonaryo siya, tinawag na ministro. Aywan ko yung isang matanda sa Switzerland kung buhay pa. Kasi sinabi sa akin ng Panginoon, binigyan ako ng Panginoon ng sitas doon sa Hebreo 7:23. Ganito yung... kasi ito, kasalanan na ito ng mga hari kung hindi tayo. Dati si Marcos lang ang ano. Ngayon marami ng mga hari yung nagkakasala. Dahil sa pag ano nila dito sa sa Diyos. Yung utos hindi ginaganap. Kung tayo naglilingkod sa Diyos o tayo gumaganap o kaya tayo nananampalataya o naniniwala, dapat gawin na ang pinag-uutos. Nagkamatay na yung mga mga humahawak na may account dito sa Hebreo 7:23. Yung ibinigay sa akin ng Panginoon na sitas. Hebreo 7:23. At sa katotohanan siya'y maraming naging saserdote. Maraming saserdote. At sa katotohanan sila ay maraming na bilang na naging mga saserdote. Sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila sa pagpapatuloy niya. Ibig sabihin mula kay Marcos na mga tipan yan at saka sa mga misyonaryo na ministro na ikinalat yung mga ginto na pinagtitibay na sila ang nagkalat. Mga patay na, sabi ng Diyos. Oh. Kaya yung mga ginto na yan, sabi ng Diyos, kasi dinala yan sa mga dito sa Jewel. Sa Jewel. Kaya ngayon sinasabing dakilang tanda na nakita sa langit. Kaharian ng Diyos yan. Yung langit, kaharian ng Diyos. Iba naman itong mga pastor, iba naman yung sinasabi nilang langit, turo ng turo doon sa taas. Yun doon sa taas, yun yelo eh. Matitigas parang bato yan eh. Sinong pupunta doon sa yung langit ninyo na doon sa Ang langit, kaharian ng Diyos. Kaya dito sa Jewel, yung sinasabing mga ginto, pinagdadala ninyo dyan sa mga templo.
Yung templo, ibig sabihin yung bahay-hari yan. Kaharian yan, bahay-hari, mga templo. Jewel 3:5. Sinasabi dito, yamang inyong kinuha ang aking pilak at ang aking ginto. Sa Diyos yan eh. Hindi yung kung sino-sinong tao. Yung mga tao sugulo yun ng Diyos. Kaya lang nagkamatay na, sabi ng Diyos. Nandyan na sa inyo yan eh. Inilalagay bilang isang bank deposit o kaya yan sabi sa Biblia na pinahiram, may tubo. Yan sabi. Pilak at ang aking ginto at inyong dinala sa inyong mga templo ang aking mainam at maligayang mga bagay. Ibig sabihin, sa Diyos yan eh. Buhat pa yan kasi nang likhain si Adam. Ipinakita kay Adam ang mga bagay na yan ang sabi. Kasi ang linagyan ang mundo ng 4 na kanto. Isa may ginto. Nandoon ang mga ginto sa isang lugar. Kasi nasusulat yan eh. Buhat pa kay Adam yan, kay Noe, kay Abraham. Si Abraham naman kasi mayaman yun eh. Naging gerero yun si Abraham. Kinuha niya yan eh. Naging mayaman, mga hayop, kung ano. Ganon din si Isaac. Si Jacob, si Moises. Mangyari, ginagawa yun doon sa ng Panginoon. Ngayon, sa huling araw, ibabalik yan. Kailangan maibalik na kasi tatayo ang palasyo. Ngayon, yung digmaan ng Amerika at saka Hapon o German at iba't ibang mga bansa hanggang dito sa Pilipinas dumating noong 1944. Kasi sinimulan nila yan ng digmaan 1914 eh. Nagpahinga sila 1918 to 1919 nagpahinga nagsitahimik kasi German nagbangon kasamang Hapon yun, kaya lang hindi pa nakikilala. Itong Hapon naman 19 kasi nag-iikot ang mga barko ng Hapon eh. Sila magkalyado ng German. Kaya ang German pero natalo sila ng Amerika eh. Hindi tumitigil yung kanilang masasamang pag-uugali. Kaya 1939 binumba naman ito ng Hapon. Nandito yung Amerikano sa Manila Hotel. Si Douglas MacArthur, ang general. Binumba. Hindi naman tinamaan. Kung tinamaan yun, sigurado patay yun si MacArthur. Kaya nakaalis. Kasi ang unang binumba, Manila Peninsula. Hindi man, baliwala lang naman ni MacArthur eh. Pinabayaan lang binubomba Manila Peninsula.
Inangangkan niya ng tinutulugan na hotel. Binumba. Doon na siya kumilos. Pero matagal bago bumalik dito sa Pilipinas. Marami nang pinapatay ang Hapon. Kaya itong panahon na ito, sabi ng Diyos, dito sa 50, yung Hapon pagbabalikan niya ng Diyos, ipaparusahan Kasi hindi naman nila tinatayo yung dapat manguna yan O saka ito si Duterte, manguna yan sila. Binabaliwala lang, kaya manalangin na lang tayo kung sana hindi matuloy na ang parusa. Kung may tatayo ang palasyo, ang parusa hindi tutuloy. Dito sa Isaias, sa Isaias 23, sinabi dito ng Diyos sa tungkol sa Hapon. Sa 23:16, ikaw ay humawak ng alpa. Lumibot ka. Yung Hapon, ano yan dito sa Pilipinas, ang ginagawa, sa mga magpasaya. Magpasaya sila sa Pilipinas para hindi maalala yung kanilang pagkakamali. Ang Diyos hindi pwede makalimot Hindi pwede makalimot sa mga makasalanan. At mangyayari sa araw na yaon na ang tiro ay malilimutan 70 taon ayon sa mga kaarawan ng isang hari. Pagkatapos ng 70 taon ay mangyayari sa tiro ang gaya ng awit ng patutot. Yan. Ito may parusang Hapon Kung hindi nila ayusin yung kanilang pag-uugali, kasi mangyayari sa gaya ng patutot. Ibig sabihin, kasi nang matalo sila ng Amerikano, gaya nga sila ng patutot. Pero, como 70 taon yun na pakikipagtipan. Pinagbigyan sila Pinagbibigyan pa sila ng Diyos. Kaya ginamit sila para dugtungin ang tulay, ang Samar at saka Leyte. Ginamit ang Hapon. Yung San Juanico Bridge yan, yung dinaanan dyan ng katakot-takot na ginto, dinala pa sa Hapon. Tapos ginawa lang halaga $1 trillion. Ikatakot-takot yung panghalaga na yun. Dinala pa sa Hapon. Ang sabi, halaga lang $1 trillion. Malaki na rin yung kasi noong 1970 pa yun tumatagal ang panahon lumalaki sapagkat yun, yung ginto, sandalan niya na ikaw isang bansang mayaman kung mayroon kang ginto. Kasi tinitimbang para limbagan ng kung magkanong halaga. Yun ang ginawa pinag-usapan niya ng mga bansa na ganun. Kaya ang walang ginto, bansang mahirap yun. Dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, kasi bagamat galing dito yan, pinagdadala sa ibang bansa, pinagpasapasahan. Galing dito yan, buhat pa kay Adam. Galing dito yan. Kaya lang sa tagal sa panahon, sa salit-saling lahi, Diyos nga lang nakakaalam yan. Nandito sa Pilipinas ang Diyos.
ipinapahayag sa kanyang mga lingkod. Mayroon bang magagawang tao kung ang Diyos ipahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod? Kaya sa panahon ito, ipinapahayag na sangayon sa kanyang salita. Kasi ang kanyang salita isinulat buhat nung panahon pa ni Moises, ang 5 libro. Pagkatapos isinulat naman ni Josue at saka mga salit-saling lahi na isinulat yung mga binabangon ng Diyos kagaya kay David. Gumawa sila ng mga sulat hanggang sa ito'y nagbangon uli sa panahon ng Roma. Gumawa naman ng pakikipagtipan, bagong pakikipagtipan. Ito na yun. Yung bagong pakikipagtipan, yung lumang tipan, yun doon sa Israel. Yung Israel sa Roma, sa Jerusalem. Itong bagong pakikipagtipan dito sa Pilipinas. Kaya ito na yung sinasabing bagong Israel o kaya bagong Jerusalem. O kaya dalagang Jerusalem. Itong bansang ito, kaya tinawag nga bagong Jerusalem. Linuman na niya yung mga una at ginawang bago ang lahat ng mga bagay. Kaya dito, basahin natin sa hapon. At mangyayari sa katapusan ng 70 taon na dadalawin ng Panginoon ang tiro at pagbabalikan niya ang kanyang upa at magiging patutot sa lahat ng kaharian sa sanglibutan sa ibabaw ng lupa. At ang kanyang kalakal at ang upa na sa kanya ay itatalaga sa Panginoon. Isusurrender. Hindi sumusurrender itong hapon. Minsan pumunta ito dito nung panahon ng administrasyon ni Aquino. Alam nila malaking kasalanan ng kanilang ginawa dito sa Pilipinas. Kaya umiyak yung reyna ng hapon. Nakita na sa kasaysayan yung ginagawa nila. Umiyak dito. At saka handa raw sila. Tumulong. Ito na nga yung panahon na na kumilos na kayo, mga bansa. Tayo na yung palasyo. Ipinapakita na sa inyo yung katakot-takot na kayamanan na dinala sa mga bansa. Na yan ay hindi ka ng tao yan. Ka ng Diyos na siyang may-ari sa buong mundo. Tapos, yan nasa inyo yan. Kinukuha yan ng mga hari kung ano-anong ginagawa. Minsan nakita ko yung eroplano ng Saudi Arabia. Ginto ang mga upuan. Ay, yan sa Diyos yan Kailangan autorisado ang umano yan. Kasi under the Heritage Fund na ang lahat ng ginto sa buong mundo. Ibig sabihin, nasa Diyos na lahat yan. Ang Diyos, mayroon siyang anak bilang tagapagmana. Yun ang sinasabi dito sa Hebreo 1:1. Sa Hebreo 1:1, kasi ang Diyos nagsalita pa buhat nung unang mga panahon sa ating mga magulang tungkol sa huling araw. Eto, Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon
at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, sa pamamagitan niya ay ginawang sanglibutan. Yun. Anak. Yung anak niya nandito sa Pilipinas. Kasi nagkakaisa yun, anak, ama, at Espiritu Santo. Nagkakaisa. Nandito sa Pilipinas. Ito na yung bagong Jerusalem. Kaya sinasabi sa Biblia, nakita yung dakilang tanda sa langit. Ibig sabihin, kaharian, nalaman na nandito sa Pilipinas. Nandito ang kaharian. Kaya lang inuutosan ang mga hari na itayo. Kasi ang kaharian, kung paano sa langit, ganoon din naman sa lupa. Ito na yung huling araw. Itayo ang kanyang palasyo. Kaya nga sinasabi doon sa Daniel 2:44, sinasabi na maglalagay ang Diyos ng kaharian sa langit. Kasi yung langit, ibig sabihin, nandun ang Diyos eh. Kaya kaharian na. Kumbaga sa palasyo. Dito sa 2:44, at sa mga karawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Isang kaharian. Anong kaharian yan na isa? Sa Diyos. O ang kapangyarihan iban hanggang kundi pagpuputol-putulin niya ang lahat ng kahariang ito. Ibig sabihin, siya lang ang mataas. Ang Diyos lang ang mataas na kaharian. Yung mga bansa, kung hindi sasampalataya, ibabagsak yung kaharian nila. Pero kung sumasampalataya naman, mawawasak ang mga kaharian yun. Ibibigay doon sa sumasampalataya. Kasi ayaw ng Diyos yung hari ka, hindi ka sasampalataya. Ibibigay sa iba. Alisin ka, ibibigay doon sa sumasampalataya. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, pumutol ng mga bakal na tanso at ng ginto. Ipinaalam sa dakilang Diyos sa hari. Ipinapaalam sa dakilang Diyos sa hari. Ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari. Ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin at ang panaginip ay tunay at ang pagpapaninaw niya ay tapat. Sa harapin, doon pa yung sinabi. Kaya ngayon na yun. Ngayon na mangyayari. Kailangan ito pa rin na. Kasi kung ikaw na hari, hindi ka tumupad. Yung iba tumutupad naman. Inaitayo yan. O paano yung hindi nakatupad? Sabi ng Diyos, alisin siya. Ibibigay yung kaharian niya sa iba. Kasi hindi siya
tumupad na. Kaya nga itong panawagan sa buong mundo. Una si Duterte, si Pangulong Duterte. Kasi siya ang, kumbaga sa ano, siya ang tinamaan ng batong ito eh. Nasusulat sa ano eh, sa Ezekiel. Doon sa Ezekiel, ano, 17:24. At ang lahat ng punong kahoy, sa parang ay makakaalam na ako ang Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy. Ang Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy. Ibig sabihin, yung mataas na punong kahoy hindi sumampalataya. Alin ba yung mataas na punong kahoy? Hari. Kaya si Duterte hari. Yung sa Amerika may hari. Sana ibababa yun eh. Ibababa sila. Bakit ibababa? Hindi naman gumagawa ng utos ng Diyos eh. Yung gumawa, yung mababa, yun itataas ang mababa. Kaya itong sitas yun na. At ang lahat ng punong kahoy na sa parang ay makakaalam na akong Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy. Nagtaas sa mababang punong kahoy, tumuyo sa sariwang punong kahoy, at nagpapasariwa sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gumawa niyaon. Biro mo yan. Kaya ito panawagan sa matataas na punong kahoy, sumampalataya at magkaisa sa pagtatayo ng palasyo. Wala naman mabigat yan eh. Kasi mayroon naman may itatayo eh. Bakit hindi pa ganapin ang utos ng Diyos? Lumalabas na nagpapakabingi-bingi, nagpakabulag-bulag. Itong balita pandaigdig ito. Mayroon na mga nag-describe. Bawat mensahe ko nagde-describe. Mayroon mensahe kong 76, mayroon mensahe kong 1,300, may mensaheng 68 nagde-describe. Bawat mensahe mayroon describe. Ilan na yun? Ilan ang mensahe ko? Mga na ata ko, 2 buwan na nagsasalita. Di marami na yun eh. Kaya nakakarating na ito sa mga bansa. Kasi pambuong mundo itong sinasabi ko, hindi lang dito. Ipinapaliwanag ng husto ang kasulatan. Binubuksan ang kasulatan, binabasa. Mayroon mga ngaral, pinagpakita lang ang Biblia. Hindi naman binubuksan para basahin, ipaunawa. Kagaya sa nakita ko minsan sa mga presidente, yung Biblia, hinahawakan lang, hindi naman binubuksan. Nakita ko sa ang presidente, ibig sabihin, unang araw niya pagka-presidente, mag-ano sana siya, magsasalita sa bayan. May Biblia, hindi naman binubuksan. Hinahawakan lang. Yung ano naman, yung mga pare binubuksan. Iba naman ang mga aral, mga sinasabi ng mga pare.
dadaling ka doon sa Diyos na kahoy, kung saan doon sa ano. Kaya yun, kumbaga sa ano, tapos na tayo sa mga bulaan, tapos na tayo sa mga sinungaling, tapos na yung sinasabing 6 na araw, puro kasinungalingan. Pang-7, magtapat na. Magtapat na. Kasi hindi kagaya ng sikta na reliyon yung Sabadista. Ika-6 na araw kayo gagawa, ika-7 pahinga. Kaya yung Sabadista, ika-7 pahinga, di patay na yun, hindi humihinga. Bakit humihinga pa? Kung pahinga sa ika-7, ba't humihinga? Ibig sabihin, 6 na araw, sabi ng Sabadista, nagsisinungaling sila. Pang-7 nagtatapat, hindi pa rin. Kasi yung 6 na araw, wala naman silang resolusyon na ipakikita eh. Kasi sa isang araw, 1,000 taon eh. Kailan natapos ang isang araw? Pangalawang araw, 2,000 taon. Kailan natapos? Kasi sa hukuman, pag sinabi mo, ang isang araw, 1,000 taon, hahanapan ka ng hukuman ng ebidensya resolution. Sinabi mo, 6 na araw, ginawang ang lahat ng mga bagay, 6,000 taon. Saan ang resolution sasabihin sa iyo ng hukuman? Kasi hindi, ang Biblia, kumplito ito eh. Kumplito ito. Kaya dito ko pinatitibay yung ano, kasi ito yung ibinigay sa akin ng Diyos na ano, Biblia, King James Version ito, kaya lang isinalin ng Tagalog. Sabi sa akin ng Diyos, hindi ka sinugo doon sa mahirap salitain na hindi mo naunawa. Ang lolo ko taga Samar, tumawid, nanganak siya, tumawid naman ng Liti. Taga Liti ako, waray-waray. Siyempre, ang Pilipinas, ang daming salita eh. Ngayon, sinugo kita sa salitang naunawa mo. Hindi kita sinugo sa mahirap salitain. Sa mga sinugo ako na salitang madaling maunawa. Ito na yung Tagalog. Kaya na, Tagalog ang sinasabi ko, hindi yung wika namin. Kasi mahirap maunawaan ang wika namin, biro mo waray-waray. Ililigaw ka pag ginamit ko yung waray-waray. Kaya ang sinabi sa akin ng Diyos, Tagalog ang gamitin mo sa pagme-mission mo. Dito sa, kasi lahat ng salita ng Diyos sa akin, nasusulat eh. Ibinabasa sa akin yung Ezekiel. Dito sa, Ezekiel 6. Sinugo kita doon sa salitang iyong naunawa. Dito. Ezekiel 3:6. Sapagkat ikaw ay hindi sinugo, 5:6. Sapagkat ikaw ay hindi sinugo sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sinusugo kita sa sangbayan ni Israel. Yung Israel, ito na yung Pilipinas.
Ang Pilipinas naman kasi, ano ito Siyun. Dahil kay Haring Pilipi. Binautismuhan, Pilipinas. Siyun ito Israel ito Bahagi ng Israel. Siyun. Kaya dati, kaya sinasabi ko Pilipinas, kaya Haring Pilipi yun sa Espanya. Bininyagan itong, pero ito, bayan ng Diyos ito, ang tawag Israel. Pero ngayon, ang tawag nito, bagong Israel na. At o kaya Jerusalem, bagong Jerusalem. O kaya Siyun. Kaya, hindi sa maraming bayan na may iba't ibang wika at may mahirap na salita na ang mga salita ay hindi mo maunawa. Tunay na kung susuguin kita sa mga yaon, didinggin ka ng mga yaon. Kaya itong salitang Tagalog na ibinabalita sa panahon ito, huling araw, maliwanag na maliwanag didinggin ka ng mga yaon, didinggin. Maliwanag na isasaysay. Kasi kung hindi mo may sasaysay ng maliwanag, makukulong ka kasi ang hukuman. Ano yan yung tao dyan na naghukom. Dati ang naghukom dyan 36 katao. Ngayon, nagpaunti-unti, 16 na lang siguro ngayon nasa hukuman. O 16 katao. O 16 katao, mag-uunawa ng salitang yan kung iba't iba ang sinasabi mo, hindi na magkatugma, ay hatulang ka. Sasabihin hindi ka sugo ng Diyos. Kasi nagkaiba-iba naman sinasabi nito. Ang Diyos, ang sabi, sinusugo kita. Maunawaan mo, hindi mahirap salitain. Kaya sinugo. Dito sa Tagalog, Katagalogan. Kaya, itong sitas na ito, sa 3:17, Ezekiel 3:17, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Ibig sabihin, dito sa bansang ito, bayan ng Diyos, ang Siyun, ginawa akong bantay. Buhat pa kay Marcos. Kay Marcos hanggang ngayon. Sabi, ginawa kitang bantay sang bayan ni Israel. Kaya pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Puro kanya. Kaya sa 18, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinangunahan siya o magsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang kasamaan lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ay ang pangiligtas ang masamang tao sa kanyang lakad, ngunit ang kanyang dugo ay aking sinasayatin sa iyong kamay.
Ibig sabihin, kaya nga, ito, ako ang kawawa kung hindi ko sasabihin sapagkat yung turo niya sa akin, na itinuro niya sa akin na mabuti sa lahat, sa pandaigdig, mabuti itinuro. Kaya sabihin mo sa kanila, kung sila lumalakad ng masama, mamamatay sila. Pero kung makinig sila, mabubuhay sila. At sundin ang utos ng Diyos, mabubuhay sila. Kaya ito na nga yung huling araw na sinasabi ko. Na nung una, sa Hebreo 4, sa 4:12, ay, ano yan? Sa 4:1. Kasi pinauna na eh. Umaabot na ngayon ng 40 anyos itong misyon. Itong misyon ko. Yung salita sa akin ng Diyos, iniingatan ko. Umabot na ng 40 anyos buhat nung magmisyonaryo ako eh. Kasi nandyan yung dokumento ko eh, 1980. Nandyan, pasimula kong lakad. Ngayon 2020 na. Di 40 anyos na yan. Kaya natatandaan ko yung itinuro sa akin ng Diyos kasi umabot na lang dito sa Hebreo 4. Dito sa 8. Sabi, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Kasi tinukso. Tinukso. Kaya itong ganon din ang mensaheng ito. Na doon akong tinukso sa inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nakita ang aking mga gawa. Ibig sabihin, ang gawa ng Diyos nakikita, umabot ng 40 taon. Kung kasama pa ako doon, 40 taon, di 80 anyos na ang gawa ng Diyos. Pero mo. Tapos sinasabi dito, dahil dito nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakilala ang aking mga daan. Yan. Alisin na natin yung pagkakamali natin sa ating mga puso. Alisin na natin yung pag-alinlangan sa pananampalataya na ang Diyos buhay. Sapagkat, kumbaga sa kung ihambing 40 anyos yung paglalakbay ko dito sa bansa natin. Tapos sabi ng Diyos, may 40 anyos pa na nagalit ako sa kanila. Di 80 na yan. Kung tutusin, ang Diyos, kasi 1944,
na siyang nag-ano sa akin ng librong ito. Yung nagtanda. Kasi tinandaan yung librong The Secret Book of Redemption. Ibig sabihin, ini-English kasi nila yun. Ibig sabihin yun, libro na ano yun tagapagtanggol, tagapagpasakop, tagasakop. Kaya itong libro na hinawakan niya, isang katunayan na mananakop na talaga ang bansang Pilipinas, buong mundo. Sapagkat kaya sa isang libro lang ito kung mayroon man, di salamat kung mayroon, kasi magkakaisa nga. Pagkakaisa. Panahon na ng pagkaisa sa huling araw. Kaya, dito, ipinapalam sa kasulatan. Kagaya dito sa 4:1. Mga takot nga tayo, yamang may iniwan pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Ibig sabihin sa kaharian. Sapagkat kung may kaharian na ang Diyos dito sa lupa, magpapahinga na ang buong mundo. Kasi maalis na ang parusa Ang Diyos ang nagpaparusa Siyempre, pag may kaharian na, papasok na tayo sa kapayapaan. Kaya sinasabi dito, mga takot nga tayo, yamang may iniwan pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sa kaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan noong una ng mabubuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsipasok sa kapahingahan niyaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay natapos mula nang itatag ang sanglibutan. Natapos kagad ang gawa ng Diyos mula nang itatag ang sanglibutan. Kaya lang pagdating sa tao, libong taon na yun sa tao. Kaya kailan ang huling araw? Ito na yun. Ito na yun. 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw at nagpahinga siya 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi nagsipasok sa aking kapahingahan. 7. Ibig sabihin, inari na nga ng Diyos pero hindi pa rin nakapasok. Ngayon, diretso natin sa 6. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Ito na yun na huling araw, natitira. May natitira na dapat magsipasok doon. Ito na yun huling araw. At ang mga pinangaralan ng una ay ng mabubuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. At muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi niya ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso.
Ito na yun. Huwag papagmatigasin ang inyong mga puso kung marinig ang tinig. Kaya ang tinig na ito, bagamat yung nakikita ninyo, pero yung nagsasalita, sabi nga, hindi ninyo nakikita. Yung katawan lang ang nakikita. Ngayon, itong salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Ito, kaya ang pamagat nito na sinasabing nakita ang dakilang tanda sa langit. Doon sa Apokalipsis 12:1. Ibig sabihin, yung dakilang tanda sa langit. Kasi kaharian yun eh. Ang langit ay isang kaharian. Hindi yung doon sa taas na yung doon sa tinuturo ni Soriano. Mga ano yun eh, mga bato yun eh. Mga yelo parang bato. Nag-aanuhan yun, nagbabanggaan pag gusto ng Panginoon bigyan ng tubig ang mundo. Nagsisilabas ang tubig. Kaya, hindi yun ang kaharian na tinatawag sa langit. Yung itatayo itong palasyo. Langit na yung kaharian. Siya mayroon na ang Ama. Ang Ama kasi pinakikita, yan ay pinapakita ang una. Tapos yung anak, ang anak kasi maghahari dito sa lupa. Kaharian din. Yan sabi kung paano sa langit, ganun sa lupa. Yung kalawakan, yun na sinasabing kaharian. Makikita yun. Ngayon, itong paliwanag na ito, kagaya doon sa, kasi ipapakita kasi ng Diyos yung isang araw na paghuhukom. Dito sa 17:31. Ipapakita kasi yung anak niya eh. Iningat lang kasi yung anak niya. Hindi po na pinakikilala kasi baka kagaya doon sa Roma, pinatay. Ngayon, iningatan niya. Basta bigla lang yun, pangatlo na ito. Pangatlong dating na. Doon sa Gawa 17. Kasi yung pangalawang dating, sinabi na darating siya para magnanakaw. Malalaman mo na lang na ninakawan ka na. Yan, kasi ang Diyos parang magnanakaw nga. Nakita ba ninyo ninakawan kayo? Hindi. Bakit na? Kasi nagbabalita na ako itong pangatlo na ito eh. Magugulat kayo, bakit yung pangalawa hindi namin nalaman? Ibinalita ko rin yun sa pamamagitan ng sulat. 1988. Sumulat ako sa buong mundo bilang pangalawang dating. May mga watawat. Ang Panginoon, kung dumarating, yan ang sinasabi, walang makakaalam, liban lamang ang Ama, o kaya anak, o kaya walang makakaalam, liban lamang yung anak, at ang ibig pagpahayagan. Inibig ako pagpahayagan, ang pangalawang dating niya. Anong sabi niya sa akin? Ang pangalawang dating niya, nagtatanim pa lang tayo. Nagtatanim pa lang ka. Ang pangalawang dating, nagtatanim pa lang. Pangatlong dating, nag-aani. Ito na yun. Ipinapaliwanag kung paano mapaparusahan yung buong mundo sa hindi pagganap. Kaya yung hapon, lagi kong sinasabi na gumanap kayo eh, yung hapon.
Kaya minsan pinarusahan sila eh. Yung barko nila inilubog. Parang ano na rin yun eh, parang sa Hiroshima. Inilubog yung barko nila ng Amerikano. Digmaan siya. Kasi mga parusa ito eh. Yan sasabi, ang hapong pagbabalikan ko ng 70 sa pagkatapos ng 70 taon. Tapos na yung 70 taon yan, mula sa digmaan. Oh, natalo sila. Pero nagmamalaki pa rin ngayon. Oh, tapos na ang 70. Oh, pagbabalikan, ibig sabihin paparusahan pa ng hapon eh, kung hindi talagang gaganap. Bagamat ang prinsesa nila dito na pumunta nagpapaiyak-iyak sa Pilipinas. Ngayong gawin. Kasi tinatawagan ng mga hari sa buong mundo. Makipag-ugnayan, makipagkasundo. Unang-unang presidente, unawain ninyo, ang presidente natin walang alam pa. Kasi itong mga alagad, hindi binabalita ang katotohanan. Puro problema ang ibinabalita sa presidente. Ang katotohanan mula sa Diyos, hindi binabalita. Kaya nang pagpunta ko sa Malacanang, sabi sa akin ng sekretary, "Tatay, matagal na ako dito sa Malacanang, hindi ko pa nakakausap si Duterte. Paano? Wala pang utos sa'yo kausapin. Ngayon inutosan. May utos ang Diyos, kausapin. Ibalita yung katotohanan." Ibalita na. Para kumilos, maalaman kung anong programa ng Diyos na buhay. Kasi ang Pilipinas, unang kikilos dapat. Para itong mga bansa, kumilos. Oh. Kaya itong live na ito panbuong mundo. Oh. Pinakikilos ang Hapon, ang Amerika, ito yung palasyo. Ang Pransya, England, kasi may mga ginto dyan. O Switzerland. Halos mahigit 100 na mga bansa yan eh. O, yung mga kayamanan naman, ikinalat sa mga bangko. Mahigit 100 din ng mga bangko, liban lamang itong mga maliliit. Mayroong yung malalaki talagang kaya marami kung saan nakalagay. Puro sa Panginoon Diyos yan. Kaya dito sa Gawa 17:31, ipinapaalam na ito sa 17:31. Sinasabi dito, City, 21. Gawa. Gawa. Ay gawa na yan eh. Kaya sabi, magsisi ang lahat sa lahat ng dako.
Pinagsisisi ng Diyos eh. Gawa 27. Gawa. Eto. Gawa 17:31. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. Yan. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya ang lahat ng mga tao na binuhay nang siya'y buhayin niyang magmuli sa mga patay. Ibig sabihin, ang Panginoon na Jesus nandito na. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo nandito. Binuhay na magmuli mula sa mga patay. Kaya nang ito'y buhayin, sinabi dito sa 27, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling mga hapuhap nila. Hanapin ang Diyos. Halimbawa, sa ibang bansa ka, pumunta ka sa Pilipinas, makikita mo ang Diyos. Kasi upang hanapin, kung maghahanap ka, makikita mo. Taga ibang bansa, taga saan man siya naroon, makikita, lalo na sa panahon ngayon, madali lang makita. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling mapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi nararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kaya yung maraming nalilito eh. Pati tao, hindi yan Diyos. Tao yan. Ang Diyos, Espiritu. Nagpapakita rin yun kung malinis ang puso mo. Nagpaparinig eh. Kasi mayroon, ang Diyos may sikreto eh. Ibibigay sa iyo yung sikreto eh. Makikita mo siya eh. Hindi na, kayo sinabi baka mahapu-hapi ka. Ibig sabihin makikita. May sikreto ibibigay sa iyo para makita siya. Sa 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao sa lahat ng dako. Ipinag-uutos niya, magsisisilang lahat sa lahat ng dako. Buong mundo. Kaya ito, pinagsisisi na. Ngayon, kasi magpapakita eh. Yung itinakda hindi mangyayari yun. May itinakda ang Diyos eh. Kaya, kung kumilos na tayo sa buong mundo, itong mga hari kumilos na, ay siyempre, nakita ng Diyos maraming na sumasampalataya. Anong gagawin ng Diyos? Kapayapaan. Walang parusa. Kasi noon utos lang yan eh. Utos lang.
Ngayon, hindi na. Utos, batas na. Batas na ng Diyos. Binatasan na yung hari. Kaya dito sa sa Mateo. Mateo yun sinasabi dito. Kasi ang sabi ng Diyos doon sa Mateo 10, kasi kaya binatasan niya. Nautosan na ako Nautosan na. Utos. Kaya dito, sa 10. At kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at sa mga hari dahil sa akin sa pagpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Inutusan ako nito. Si gobernador sa Bulacan. Na ang hari naman noon si Joseph Estrada. Di ba lamang kay Joseph Estrada na presidente? Marami pang presidente. Si Aquino, pinuntahan ko yan sa Malacanang. Si Cory, pinuntahan ko yan. Si Gloria. Aquino, si Gloria, Macapagal. Hanggang dito kay kay Aquino. Kaya sinabi, huwag ka. Datapat. Ito. Sapagkat, sabi, talagang, hindi nila pinakinggan Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo ng inyong Ama, ang sa inyo ay magsasalita. Dito, talagang ipinagtanggol kami ng Diyos kasi maraming buhat sa pasimulang buhat nung 'pagsunod ka sa Diyos 1981. Pagdating ng 1982, nagkaroon ng problema. Ang humarap si Uda at saka ako. 83 nagkaroon ng problema sa kasi hindi pa yan PNP, pa yan noon, PC, Constabulary pa. Pagdating lang ni Cory, ginawang Pilipino. Krami pa yan noon, PNP na ngayon, noong araw, Constabulary pa. Nagkaroon ng pagdating naman noong 1985, doon naman sa Mindanao, mga kaso. Tapos, puro naayos yun. Pagdating dito sa 1985 siguro yun, nagkaroon naman kami ng kaso. Dinimanda kami ng prostitute. Yung taga Pampanga. Nanaig lagi ang Diyos. Kasi hindi naman totoo. Lahat hindi totoo ang mga demanda yun. Hanggang sa Pasay, may mga demanda kami laban sa administrasyon ng mayor sa Pasay. Hindi naman
katuwiran ng Diyos naman ang ginagamit namin, nasasaktan na. Ang gobyerno nasasaktan sa katuwiran ng Diyos. Kami ang lumalakad sa mga para maayos. Mangyari ang Diyos, sinasabi dito, sapagkat hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama, ang sa inyo magsasalita. Siyempre, ibig sabihin, Biblia naman isa. Ang Biblia ang aming pinakasaligan, salita ng Diyos. Ito yung Biblia, salita ng Diyos ito. Dito kami, ang katwiran namin. Dito kami gumagawa, kumikilos sa kinabubuhay ayon sa Biblia. Kaya lahat ng mga kaso hanggang ngayon, hanggang sa dumating yung kapanahonan na talagang sinamahan ako ng Diyos. Inalis lahat sa akin hanggang ngayon. Inalis lahat yung mga kasong yun. Pinagtanggol ako ng Diyos. Kaya ngayon, itong live na ito, pambuong mundo, alam ko kung hindi ko gawin itong pananalitan nito, na walang takot. Kasi, pero mga presidente yan, sinasabi ko, mga bansa. Sinasabi ko, mga gobernador, mga embahador, yung tinatawag na Supreme Court. Mga pinupuntahan ko yan eh. Hindi ako natatakot. Kasi kalatuwiran ng Diyos yung sinasabi ko. Alam kong ipagtatanggol ako kasi katuwiran ng Diyos eh. Pagtatanggol ako ng Diyos. Kaya dito, naranasan na ito pa na ito sa akin, ipinagtanggol ako ng Diyos. Ang mga lahat na problema ko sa mga demanda na wala eh. Nandiyan ang mga record na demanda namin sa amin eh. Iniingatan ko kasi itong panawagan ko sa buong mundo. Kahit ito makarating sa kataas-taasan hukuman sa United Nations, dito sa Supreme Court ng Pilipinas, sa presidente. Hindi ako na tatakot kasi ito katwiran ng Diyos ito, kaya kay Daniel noong unang panahon. Ang lang ni Daniel na manalangin lang siya, ipagtatanggol siya. Ganon din sa panahon ito. Kaya ito, doon sa 1 Corinto, alam kong yung mga diablo, hindi mo naalis ang diablo. Unang-una, yung katawan mo, pumapasok ang diablo eh. Kung matalo ka nun, magiging sa diablo ka. Kaya dito sa 2 Corinto 12, ito. At nang ako'y, ito sa size, sapagkat kung ibigin kung ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sinuman ay nag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o narinig sa akin. Mangyari, nagpipigil lang ako sa magsaysay ng mga katotohanan. Kasi baka sabihin, sino ito? Kasi may Satanas na nakikinig eh. Dito sa city. At nang ako'y huwag magpalalo
ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin. Oh. Oh. At ako'y huwag magpalalo ng labis. Oh. Itong salita kong ito, pambuong mundo, may nakikinig na Satanas eh. Alam ng Diyos yan eh, may nakikinig na Satanas. Kaya dito, tungkol dito'y, makaitlo akong manalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Kaya pagtulog ko, pagbangon, nanalangin ako para mailayo sa akin yung mga Satanas. Kasi nung panahon, siyempre, sinasabi tanso muna eh. Kasi mga Satanas muna eh. Ngayon ginto na. Ibig sabihin katotohanan. Kasi nung araw mga katuwiran, akala mo ikaw na ang ano eh. Yung pala si Satanas nakatahang sa'yo. Akala mo ikaw nang hari eh. Akala mo ikaw nang magaling eh. Akala mo talaga kasi may mga kasama ka rin eh. Ikaw ang akala mo ikaw na eh. Yun na, si Satanas pala yung tumatahan. Kaya sabi, mag-aitlo ko manalangin. Kasi nung panahon eh, siyempre sa kabataan pa tayo eh, gusto ikaw manaig eh. Yung pala si Satanas pala yung tumatahan yun eh. Hindi yung katuwiran ng Diyos. Ito, sa 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos sapat na sa akin. Sabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan. Yung kapangyarihan ng Diyos ay naging sakdal sa kahinaan. Ngayon, mahina na ako eh. Kaya yung kahinaan ko, yung mga sinasabi ko, sakdal. Sakdal na sinasabi ko. Ibig sabihin, totoo, katotohanan na. Naging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus ang aking pagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Pero kailangan manahan ang kapangyarihan ni Kristo. Si Satanas lalayo. Ang kapangyarihan ni Kristo, yung katuwiran ng Diyos. Pagka ang katuwiran ng Diyos, ginagamit mo, ang kapangyarihan ni Kristo nasa sayo. Kaya, ang katuwiran ng Diyos, oras magamit mo, ang nagtatanggol sa'yo, ang Diyos. Kaya ito, sa hukuman, ito rin na yung gagamitin ko, ang kasulatan. Kaya, doon sa Amerika, inilagay nilang pangalan nila sa Washington DC, yung pinakamalaking, yung 10 utos. Ayos naman. Kaya lang, tapos na sila. Ang